Hello guys, magandang araw sa inyong lahat mga kamangyan. Kumusta po kayo? Welcome back dito sa ating pong panibagong episode dito sa ating channel. So ngayong araw pong ito ay samahan ninyo ako at tayo po ay mangongolekta na naman ng ating mga itlog. See you in a bit! Guys, welcome back, welcome back. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama sa ating mga videos dito sa ating channel. So ngayong araw na ito, samahan ninyo ako at tayo'y magpapakain at magpapainom ng ating mga alagang manok. At the same time, mangungulekta tayo ng mga itlog dito sa video na to. At papakita ko sa inyo kung gaano karami tayong koleksyon na nakukuha ngayong sa araw-araw. No? So medyo marami-rami na rin po ang nakukuha natin at sa lahat ng mga nakasubaybay at nakafollow, makikita ninyo po na buhat na nagsimula ay okay na ang production. Okay guys, nandito na naman tayo sa poultry. Ayan, so check natin ang ating mga manok. Malalakas naman silang kumain, halos naubos nila yung pagkain. Ayan, so tapos ang mga itlog, tiga-apat, meron tatlo, apat, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 7. So yung isa dito, nasama na yun dito. Ayan, so yan, napakaraming mga itlog. Magkokolekta na tayo maya-maya ulit. Medyo madilim. Kailangan na magbuhay ng ilaw. Dahil naubusan na ng ilaw. Makulimlim ngayon kasi maulan, kaya ang mga manok ay nag-i-enjoy. So nandito tayo sa part na to, medyo maraming isang mahabang ganon dito sa kabila, tapos dito isang mahaba din ganon. Ayan, so daming itlog guys, oh. Sobrang daming eggs, yan. Dami. So ito ang nakakatuwa pag nag-aalaga ka ng manok na paitlogin. Araw-araw umiitlog yan guys. Ang mga manok natin, ang average time ng pangingitlog nila is 24 hours to 26 hours. So may mga manok na hindi mangingitlog sa loob ng 24 hours. May mga mangingitlog sa loob ng 26 hours. No? So once a day lang nangingitlog ang mga manok natin. Ayan, so imagine kung meron kang 1,000 na nangingitlog araw-araw. Sobrang daming itlog niyan araw-araw. So meron tayo dito 1-1. May mortality na tayo na 20 mahigit. Buhat ng mag-alaga tayo. So ayan. Kasama sa reality yan na magkaroon ng mortality, kaya hindi natin maalis yan. Basta mag-alat lang kayo ng mga 10% sa mortality. Ayan. Kasama yan sa kwento, kasama sa laban yan. So doon sa kabila, meron tayo doon. Ayan, so basitahin din natin yan maya-maya. Ayan nga guys, kung mapapansin ninyo ay napakarami na uling mga itlog dito sa ating mga gulungan ng itlog. So kukolektahin na yan natin maya-maya lang at makikita ninyo kung gaano karami na yung ating mga production ng itlog. No? So napakasarap mangolekta ng itlog kapag marami. Ayan. So ngayon ay nandito na tayo, kinokolekta natin yung ating mga eggs. Nakakatuwa kasi sobrang dami ng itlog at dito yata sa production na to ay ngayong araw na to ay 439 out of 483 ang ating production. So medyo mataas ang yield natin ngayong mga panahon na ito kasi medyo maganda ang lamig ng panahon, hindi masyado mainit, kaya ang mga manok natin ay medyo komportable, medyo hindi naiinitan, no? So ang ating mga manok pagka malamig at saka maganda ang panahon ay
malakas mangitlog yan. So kahapon ay 443 ang ating production dito sa 483 na mga manok. So nasa around 40 lang yung hindi nangitlog kahapon, out of 483, no. So yan yung ating mortality. So yan, mapapansin nyo sa video na to ay kaliwat kanan ay napakarami ng itlog natin, no. So itong kagandahan sa pagkakaroon ng RTL chicken, no, araw-araw ang production, araw-araw ay may kita basta nakakabenta ka ng itlog. So sa farm naman namin ay palagi kami may benta dahil may mga suki na kami na pinupuntahan na kami ng mga buyers, no. Hindi lamang ng mga resellers kundi ng mga kapitbahay namin na nangailangan ng itlog, at saka yung mga kapitbahay namin na nagtitinda ng itlog sa kanilang mga tindahan, dito na rin kumukuha sa amin ng patatlo-tatlong tray, palima-limang tray, kumukuha na rin sila. So ang presyo namin sa farm ay yun na rin ang presyo namin sa retail. Kumbaga hindi na kami nagtataas ng presyo. Kung wholesale o retail, parehas na lang ang presyo, no, dahil para pare-parehas din lang na makakuha ng fresh at mura na itlog, no. So yung mga nagbebenta, pinapatungan na lang nila yan ng kung magkano gusto nilang ipatong, or binibenta nila ng paisa-isa sa kanilang mga tindahan, o kung magkano yung matingi-tingi nila binibenta. I think yung large ay binibenta nila ng 10, tapos yung medium binibenta nila ng 9 pesos bawat isa. So medyo may tubo na sila dyan kasi mabibili lang nila ang large ng 260, mabibenta nila ng 300. Okay na rin yan na pagkakitaan. Kumbaga 40 pesos per tray ang kinikita nila sa mga bumibili sa tindahan nila. So yan. At this point ay nangongolekta pa rin tayo ng ang mga itlog. Ayan, makikita nyo napaka-fresh na itlog niyan. Sariwang-sariwa yan, at bagong pulot talaga ang ating mga itlog sa ating farm, no. Yan, malalaki at magaganda, at masarap kainin kasi sobrang fresh talaga nito, kasi kakagulong lang nito sa mga puwitan ng mga manok natin, no. So ayan, eto na ang libangan natin ngayon dito, pamumulot ng itlog, at talaga naman nakaka-enjoy at nakakawala ng pagod minsan, no. So yan guys, ito na nakolekta natin, 27 trays, actually 28 trays lahat-lahat ang nakolekta natin ngayong araw na to. Ang maximum nating collection pag nag-peak na yung ating 600 ay mga nasa around 31-33 trays every day. So napakarami na niyang itlog, no. So yan, dito naman tayo sa kabila, sa mga bago natin mga manok. Kukolekta din tayo dito ng kanilang mga itlog, at itong mga itlog na ito ay mga malalaki na rin. So nasa 26 weeks na ang ating mga manok dito, pero sila ay nasa around 65% na ng production. So ito sobrang laki, jumbo na itong napulot natin na to. So yan, masarap ding mangolekta dito dahil mga bago to, no, mga bagong manok, at wala pa tayo ditong masyadong mortality. I think in this batch meron pa lang tayong 3 mortality. So dumating sa atin yan ay 16 weeks, ngayon ay 26 week na nila. So ibig sabihin may 10 weeks na ay tatatlo pa na mamatay nating manok dito. So napakababa na mortality na yan kung kumpara dun sa mga nauna nating mga manok na ang mortality ay mabilis, kasi na-excited tayo doon, at pinailawan agad natin, pinainom natin ng egg boosters agad, kaya yung karamihan sa mga manok natin ay nagka-prolapse. Dito naman ay hinayaan lang natin silang ma-develop, at hinayaan lang natin silang mangitlog sa kanilang sariling pace, no. So hindi natin pinersa, hindi natin pinilit na mangitlog agad-agad, kasi pagka nagka-prolapse ang ating mga manok, hindi na magso-survive. Ayan, so kita naman ninyo dito, may healthy ang ating mga manok, at nakakatuwa sila.
So isa yan sa mga indication na maganda ang pag-aalaga at saka maganda ang mga pakain at saka yung mga supplements, no. So alamin natin lagi kung paano natin aalagaan ng tama at maayos ang ating mga manok. At the same time, paano natin papakainin ng tama at paano natin bibigyan ng supplements, no. So mahalaga yan na makita natin at matutunan dahil yan ang magiging buhay ng ating mga manok. Dahil pag hindi natin ginawa yung tama at maayos na pag-aalaga, magkakaroon tayo ng napakaraming mortality which is ayaw natin mangyari. No, dahil napakamahal ng isang manok at pag namatayan tayo ng isa, ang ating nawawala sa isang cycle ay mga nasa around 4,500. Kung mamatayan ka ng 10, mga nasa 45,000 na nawala sa'yo. Kasi yung mga manok na 10 yun, mangingitlog yun ng once a day sa loob ng 20 days at 20 months. Napakaraming pera ang supposed to be na ibibigay nun, pero hindi maibibigay sa iyo dahil namatay na. So kaya yun, isa sa mga pinaka-importanting paalaala ay alagaan nyo ng tama at maayos ang inyong mga manok. Siguraduhin nating healthy sila at wala silang karamdaman dahil yan ang magiging puhunan natin para mabawi natin yung ating mga puhunan. So, yan lang guys. Kung meron kayong nag-enjoy kayo sa video na to, ay mag-comment lang kayo sa comment section below. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, baka naman makasubscribe po kayo sa channel natin. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video.